retreat. Okay, magandang umaga po. Tapos na summer retreat, right? But pagkatapos summer retreat, mukhang medyo pagod. That's why today looks many absent or meron the family gathering this Holy Week. So looks absent today. Anyway, we finished the whole summer retreat until second batch. Natapos po natin yung ating buong summer retreat hanggang sa ikalawang batch. I will give the result of the summer retreat. Bibigay ko po sa inyo yung resulta ng ating summer retreat. This summer retreat, right? Total 8 place, eight different place. The summer retreat held. Kaya po, ngayon po ay may naidaos po na summer retreat po sa 8 mga lugar. So total attendees, of course, there are some remaining place. The other batch, the Bohol and Samar. At meron pa pong natitirang mga lugar po para sa ikatlong batch po sa Bohol at Samar. It's a small number. Pero yun po ay maliit na bilang po. So total attendees 13,215. Kabuang bilang po 13,215. Yeah, this year increased the total around the 1,000 number increase. At ngayong taon po ay nadagdagan po ng halos 1,000 po yung tinaas ng bilang. And our church, first and second batch total 397 attendees. At tayo naman po sa first at second batch po yung ating Cavite Church, kabuuan po 397. And then the new invitee 128. At yung mga bagong naimbitahan po natin ay 128. Anyway, by the grace of God, right, we could accomplish our goal, right? Ngayon pa man, sa biyaya po ng Diyos ay nagawa nating maisakatuparan yung ating goal. Even though of course, this number include the first and second batch. Our member attended twice. Siyempre po, kasama na po dito yung mga kapatid natin, mga member na 2 beses pong nakadalaw. But anyway, we include all the number. That's why 397 Ngayon pa man, binuo na po natin lahat, kaya lahat po ay 397. Maybe each complete the grace of God. Siyempre po, ito po ay ganap na biyaya po ng Diyos. And also this time, many brothers and sisters did a lot of labor and sacrifice. At sa pagkakataong ito, maraming kapatid din po yung nagpagal at nagsakripisyo. So I really thank you for all our brethren who did a lot of labor and sacrifice for this summer retreat. Kaya ako ay talagang nagpapasalamat po sa lahat ng mga kapatid na nagpagal at nagsakripisyo. So especially this time, right, we try to support the invitees. So we did fundraising. Lalong higit ngayon po ay sinusubukan nating suportahan yung mga naimbitahan, kaya nagawa tayo ng fundraising. For the fundraising also, many brothers and sisters, right, sacrifice. At para din po sa fundraising, maraming kapatid din po yung nagsakripisyo. And also many brothers and sisters gave an offering. At maraming kapatid din po yung nag-offering. I really thank you for all your sacrifice. Kaya ako ay talagang nagpapasalamat po sa inyong lahat ng sakripisyo. But even though summer retreat finished, it's not the end. Ngayon pa man, kahit natapos na po yung summer retreat, hindi pa dito nagtatapos. We need to help save the people to continue their Christian life. Kailangan po nating
Yung mga naligtas po na magpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. So it looks today also, right? Among the attendees, looks they absent today. At parang yung mga naimbitahan po natin ay hindi po sila nakadalo ngayon. We need to continue pray for them and help them to abide in church. Kaya kailangan po natin silang ipanalangin at tulungan po. Okay po? Yeah. Before we start, let's manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at makapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan mo ang Biblia, Awit chapter 1, Awit chapter 1. Awit chapter 1, verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Awit chapter 1. Verse 1 hanggang 3. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga mananuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Matapos tayong maligtas, marami pa tayong kailangan matutunan. Sa mga ito, may tatlong pangunahing bagay na pinakamahalaga. Ngayon, sama-sama nating pag-isipan ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng salita. Especially after summer retreat, right, God allowed, many yearly saved. Lalong higit pagkatapos po ng summer retreat, ipinaintulot ng Diyos ang mga bagong naligtas. So this time, let's think, what's the most important thing after salvation? Kaya ngayon, pag-isipan po natin, ano yung pinakamahalagang bagay pagkatapos maligtas? Okay po. Una, verse 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Anong kailangan? Kailangan nating mahiwalay mula sa mga kasalanan ng mundo. Bago tayo maligtas, mamuhay tayo sa mga kasalanan ng mundo sa buong buhay natin. Ano ba? Kaya pagkatapos ng kaligtasan, maaaring hindi madali na agad na maiwasan ang mga kasalanan. Kayumpaman, kung hindi tayo makakapaghihiwalay mula sa mga kasalanan ng mundo, hindi natin maabot ang ganap na pamumuhay sa Christian life. Kaya maaaring sabihin na ang unti-unting paghihiwalay mula sa mga kasalanan ng mundo ay napakahalaga sa ating Christian life.
po. 예. So, the first important thing after salvation is separation. Separation from the sin in this world. Kaya ang unang bagay pagkatapos pumaligtas ay humiwalay mula sa kasalanan. Right? That's why the verse 1, Psalm verse 1 says about it. Kaya ito po yung sinasabi ng awit chapter 1 verse 1. Hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. Okay? 유마크 아위 챕터 1, 유마크 아위 챕터 1, 북사모항 비블리아, 이kalawang Korinto chapter 6, ikalawang Korinto chapter 6 verse 17. ikalawang Korinto 6:17. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at umiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong umipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Kaya lumabas kayo sa kanila. At humiwalay kayo. Separation. Pagkahiwalay. Ang pagpahihiwalay ay hindi nangangahulugang pumasok tayo sa bundok. Ang paghihiwalay mula sa mga kasalanan ng mundo ay hindi nangangahulugang paghihiwalay mula sa mga tao ng mundo. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 5. Unang Korinto chapter 5 verse 9 and 10. Unang Korinto chapter 5, 9 and 10. 9 and 10. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid ng sanlibutan ito, o sa mga masakim at mga magnanakaw, o sa mga sumasamba sa Diyosan. Sa gayoy, kailangan pa kayong lumabas sa sanlibutan. So, some people, right, have a misunderstanding, right, about the separation from this world. May mga tao po na mali yung kanilang pagkaunawa po sa pagkahiwalay po sa sanlibutan ito. They try to avoid the sin in this world. They go to, right, the mountain nobody lives. Kaya para daw maiwasan yung kasalanan, ay pumupunta sila po doon sa mga bundok na walang kasama. Tama o hindi? Tama po ba yun o hindi? Of course, if you go to the mountain, you live alone, you can avoid many sins. Siyempre po, kapag pumunta ka sa bundok, na mamuhay kang mag-isa, maiwasan mo yung maraming kasalanan. Subalit, ito ay hindi tama, right? Kung hindi mo makikita ang mga tao sa mundo, hindi mo sila maiwasan na ipahayag ang ebanghelyo. Right? If you don't meet anybody, how can you evangelize the people in this world? Kung wala ka pong tatagpuing tao, paano nyo po sila may evangelize? We have to be separate from sin in this world. Kailangan po nating humiwalay sa kasalanan ng sanlibutan ito. So, that's the starting point of our Christian life. Yan po yung pasimula ng ating Kristiyanong So, if you pamumuhay. don't be separate from sin in this world, someday your sin will destroy your Christian life. At kapag hindi kayo humiwalay sa mga kasalanan ng sanlibutan ito, balang araw, ito yung wawasak ng iyong Kristiyanong pamumuhay.
Kailangan nating mahiwalay hindi lamang mula sa mga kasalanan ng mundo, kundi pati na rin mula sa mga kaugalian ng mundo. Kaugalian ng mundo. Kailangan mahiwalay mula sa mga kaugalian ng mundo. Okay? Dapat tayong mahiwalay mula sa mga kaugalian ng mundong ito. Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 2, Efeso chapter 2, Efeso chapter 2, verse 2. Efeso, pag-untipan, Efeso chapter 2, verse 2. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Na dati, right? Dati ninyong nilakaran, dati. Before we get the salvation, right? Bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, Dati, right? Ayon sa lakad ng sanlibutan ito, right? Sanlibutan ito. Korean translate each of the we follow before we get the salvation, we follow the tradition or the custom in this world. sa Korean na pagsasalin po, nakasulat po, na tayo ay sumusunod sa nakaugalian, nakasanayan ng sanlibutang ito. We need to be separate. Kailangan nating humiwalay dito. If it hinder our Christian life, Kung ito yung makakahadlang sa ating buhay Kristiyano, if it's different from the Word of God, at kung ito ay naiiba mula sa salita ng Diyos, especially Philippines, most of people are Catholic, lalong higit po sa Pilipinas, karamihan ng mga tao katoliko. right? Tama po? That's why most of people are familiar Catholic tradition. Kaya karamihan sa mga tao po, pamilyar na sila sa kaugalian ng katoliko. Tama ba? Most of people live under the tradition of a Catholic. Karamihan sa mga tao po dito ay nakasa ilalim po ng tradisyon ng katoliko. But some Catholic tradition is different from the Bible, right? Pero yung ilan sa mga tradisyon ng katoliko po ay naiiba mula sa Biblia. Some Catholic tradition, right, against God, right? Meron pong mga tradisyon sa katoliko na laban sa Diyos. For example, right, they worship many idol. Lalong higit po, sila ay sumasamba sa napakaraming mga Diyos-Diyosan. So most of people the house they have santor, right? At karamihan sa mga bahay po, meron silang mga santo sa kanilang bahay. It's a tradition of Catholic, right? Yan po yung tradisyon ng katoliko. I'm not sure meron pa you have a santor sa bahay mo. Hindi po ako sigurado kung meron pa rin pa po ba kayo mga santo sa inyong bahay. It's a worshiping idol. Yan po yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. You need to be separated from this tradition. Kailangan nyo pong humiwalay mula sa kaugaliang ito. Halimbawa, right? There are a lot of the tradition, Catholic tradition that against the God's law. Napakarami pong kaugalian ng Katoliko na laban po sa batas ng But after kautusan. salvation, we shouldn't follow anymore. At Right? pagkatapos maligtas, hindi na dapat tayo sumunod pa doon. And this word, right? Most people are familiar drinking alcohol or cigarette. At sa sanlibutang ito, karamihan sa mga tao po, pamilyar sila sa pag-iinom at paninigarilyo. It's a normal life, right? Normal life. Right? Yan yung kanilang normal na pamumuhay. But we need to be separate from these things. Subalit, kailangan nating humiwalay mula sa mga bagay na ito. Of course, the Bible clearly mentioned about drinking alcohol, right?
right? Siyempre po, malinaw na binanggit ng Biblia yung pag-inom ng alak. We shouldn't drink alcohol anymore Na after dapat salvation. hindi na tayo uminom ng alak pa pagkatapos maligtas. Then some people say that, oh, the Bible didn't say about cigarette. At sinasabi naman ng ilang mga tao, wala namang binanggit yung Biblia patungkol sa paninigarilyo. Oh, cigarette will be okay. The Bible didn't mention it. Kaya magiging okay lang yung paninigarilyo dahil hindi naman ito nabanggit ng Bible. But when the Bible was written, right? No cigarette at the time. No cigarette. That's Pero why nung naisulat, the Bible didn't mention. pero nung naisulat po yung Biblia, wala pa pong sigarilyo kaya hindi ito nabanggit. But of course, the cigarette itself, right, is a very harmful in your body. Siyempre po, yung sigarilyo mismo ay mapanganib sa iyong katawan. That's why we know, right, after salvation, our body is the temple of the Holy Spirit, right? At nalalaman po natin, pagkatapos maligtas, yung katawan po natin ay naging templo ng Espiritu Our Santo. body is not ours, right? Yung katawan natin, hindi na po ito sa atin. We shouldn't put the harmful thing in our body. At wag po tayong maglalagay ng mga mapanganib na bagay sa ating katawan. It's not ours. Dahil hindi na po ito sa atin. And also, most people have the idea, right? Originally Christian, they avoid the cigarette. Karamihan po sa mga tao, iniisip nila, lalo na po sa mga Kristiyano, umiiwas sila sa paninigarilyo. That's why if you continue cigarette and try to evangelize, maybe they will not accept your word. Dahil kapag ikaw ay patuloy na naninigarilyo at nag-evangelize ka, hindi nila tatanggapin ng iyong pag-invite. You cannot be good example, right? Hindi ka maging mabuting halimbawa. So we need to be separate from these things. Kaya kailangan nating humiwalay sa mga bagay na ito. And also, before salvation, maybe most of Filipino loves gambling. Gambling. At bago yung kaligtasan, siguro po lahat ng mga Pilipino gustong-gusto po yung pagsusugal. Gambling. One of the gambling is sabong. Isa sa mga sugal po yung sabong. Right? Tama po. I heard during pandemic there was an online sabong Narinig ko po nung pandemya po, may online sabong. because they continue loves. Yeah, but we need to avoid it, right? Pero kailangan nating umiwas dito. We shouldn't follow this way anymore. At huwag tayong sumunod sa mga bagay na ito, para na ito. It cannot be good example. Hindi po ito magiging mabuting halimbawa. One of the trend of the young people our time. Yung mga trending po sa mga kabataan po sa ating panahon ngayon. Halimbawa, the young people loves, right? TikTok. Yung mga kabataan po, di ba, gustong-gusto ng TikTok. In TikTok, they dance and they post. Sa TikTok, sumasayaw sila, ipinopost. It's the trend of this world, right? Yan po yung trend ng sanlibutan ito. Can it be the good example to other? Ito ba'y magiging mabuting halimbawa sa iba? Yeah. So, we shouldn't. We need to be separate from the course of this world. Kaya kailangan nating humiwalay po sa mga lakad ng sanlibutan ito. Yeah. At dapat tayong mahiwalay mula sa mga hindi mananampalataya. Buksan mo ang Biblia, Ikawalang Korinto chapter 6. Ikawalang Korinto chapter 6, 14 and 15. 14 and 15. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ng katuwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman, at anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Bilyan, o anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Verse 14, right? Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Hindi mananampalataya ay tao na hindi pa ligtas. Right? Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. If you have the same
same business, by investing together some business, each other yoking together with the unbeliever. Kung meron po kayong parehong business po sa isang bagay po, yan po yung pakikipamato. So it's better you avoid this situation. At mas mabuting iwasan niyo po yung ganitong sitwasyon. You can have a business with unbeliever. Not you just belong you business under as you are employee. It's no problem. Kung meron kang business sa isang hindi mananampalataya at kung ikaw yung employee, wala pong problema. But halimbawa, right, you invest some business together with unbeliever 50-50%. Pero kung nag-invest ka sa isang hindi mananampalataya ng 50-50, then there will be many problems. kung ngayon magkakaroon po ng maraming problema. Because the purpose of a business are different. Dahil yung layunin ng inyong business, ikaw at siya, magkaiba. That's the yoke together with unbeliever. Yan po yung pakikipamatok sa mga hindi mananampalataya. And also, what's the yoke together with unbeliever? At ano pa po yung makipamatok sa mga hindi mananampalataya? You need to avoid get married with the unbeliever. Kailangan nyo pong umiwas na mag-asawa ng hindi mananampalataya. Actually, the marriage is the greatest yoking together with somebody. Sa katunayan po yung pag-aasawa po yung pinakamalaking pakikipamatok sa hindi Because mananampalataya. you get married with somebody, right? You have to continue the marriage, right, until the end, right? Dahil kapag ikinasal ka sa isang tao, ito po'y magpapatuloy hanggang sa huli. Deuteronomy chapter 7. Deuteronomy chapter 7. Verse 3 and 4. Deuteronomy chapter 7, 3 and 4. Deuteronomy 7, 3 and 4. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang mag-aasawa sa kanila. Ang iyong anak na babae ay huwag mong ibibigay sa kanyang anak na lalaki, ni ang kanyang anak na babae ay kukunin mo para sa iyong mga anak na lalaki, sapagkat kanilang ilalayo ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin upang maglingkod sa ibang mga Diyos, sa gayoy mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at mabilis kanyang pupuksain. God didn't allow Israelite to get married with the Gentile, right? Hindi po pinahintulot ng Diyos sa mga Israelita na mag-asawa ng mga hintil. Israel was God's chosen people. Yung Israel yung bayang pinili ng Diyos. They serve God. Sila yung naglilingkod sa Diyos. But the Gentile, what's a Gentile? Pero ano po yung mga hintil? They don't serve God, right? Hindi sila naglilingkod sa Diyos. They serve idol. Yung pinaglilingkuran nila, They Diyos-Diyosan. serve other God, right? Pinaglilingkuran nila yung ibang mga Diyos. That's why it's not possible. They can live a good life, right? Kaya hindi nga po maaari na sila'y mamuhay ng mabuti. Because their life, their purpose of life are completely different. Dahil yung layunin ng kanilang buhay ay ganap na magkaiba. It can apply to save the Christian. At may a-apply po ito sa mga ligtas na Save the Kristiyano. Christian, live for the glory of God, right? Yung mga ligtas na Kristiyano na mabuhay para sa kalutian ng Diyos. What's the life of unsaved people? Pero ano po ba yung buhay ng taong hindi They ligtas? focus on this world. Nakatuon sila sa sanlibutan ito. How can they have a good marriage life? Kung gayon, paano sila magkakaroon ng mabuting pamumuhay There mag-asawa? will be fighting always, right? Palaging magkakaroon po ng pagtatalo. And then even saved Christian will cannot continue their Christian life. At maging sa isang ligtas na Kristiyano, hindi siya makapagpapatuloy sa kanyang buhay Kristiyano. Right? Verse 4, right? Sapagkat kanilang ilalayo ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin upang maglingkod sa ibang mga Diyos, right? So it's difficult to keep your Christian life if you get married with an unbeliever. Kaya napakahirap pong ingatan ng iyong Kristiyanong pamumuhay kung ikaw ay mag-asawa ng hindi mananampalataya. So that's why I always emphasize our youth group. You have to get married with the saved Christian. Kaya palagi ko pong binibigyang diin sa ating mga kabataan
na kailangan mong mag-asawa ng ligtas na Kristiyano. Then you can glorify the Lord through your marriage life. Kung gayon, maluluwalhati mo ang Panginoon sa magitan ng inyong kasal. Not only it can apply not only young youth member, but also someday, right? You can marry again. You separate and you get married again. You have to get married with a saved Christian. At hindi lamang ito may apply sa mga kabataan, maging doon sa mga matatanda po na hiwalay na po at kakasal ulit. Kailangan mag-asawa ng Kristiyano. It's really important. Na yan po ay napakahalaga. Yeah. So, dapat tayong mahiwalay mula sa mga hindi mananampalataya. At dapat tayong mahiwalay mula sa kapaligiran ng paggawa ng kasalanan. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 6. Kaikan chapter 6. 27 and 28. Kaikan chapter 6, 27 and 28. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Makapagdadala ng apoy ang isang tao sa kanyang kandungan at hindi masusunog ang kanyang kasuotan. Sa nagbabagang uling, makakalakad ba ang isang tao at ang kanyang mga paa hindi mapapaso? Yeah, 27, right? Makapagdadala ba ng apoy ang isang tao sa kanyang kandungan at hindi masusunog ang kanyang kasuotan? Kayo hindi. Hindi. Tama? Yeah, you shouldn't take the fire on your bosom. Hindi natin magagawang magdala ng apoy sa ating kandungan. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng kasalanan kapag pumunta ka sa isang lugar kung saan madali kang matutukso. Kaya't hindi ka dapat pumunta roon. Before salvation, you love the drinking alcohol. Kung bago maligtas, gustong-gusto mo mag-inom ng alak, then you shouldn't go to the drinking house. kung gayon, dapat na huwag ka nang pumunta sa mga beer house. Before salvation, you love the sabong, Kung bago maligtas, gustong-gusto mo ng sabong, gambling place. yung mga lugar ng pasugalan, You shouldn't go there. huwag ka nang pumunta doon. Maybe you can say that, I will go there, but I will do. Mahal, pwede mong sabihin, hindi na pupunta ako doon, pero hindi ko yung gagawin. I will just look at. Titingin lang ako, manonood. Can you control yourself? Makokontrol mo ba yung sarili mo? You will be tempted, is it right? Ikaw ay madaling matutokso. That's much better. You shouldn't go there, right? Kaya mas mabuting huwag ka na lang pumunta doon. You are still very weak. Dahil ikaw ay mahina pa rin. Yeah. At madali kang matutukso sa kasalanan kapag tamad ka. We need to better avoid the situation we become lazy. Kaya kailangan nating iwasan po yung sitwasyon na tayo po ay magiging tamad. Nagkasala si Haring David ng mga kasalanan tulad ng pangangalo niya at pagpatay dahil sa kanyang katamaran. Tama? As a king, he had to go to the place there is a war with the other country. Bilang hari, kailangan niyo pong sumama sa isang digmaan po. Bilang hari. But he stayed in the palace, right? Pero siya po ay nanatili doon sa kanyang palasyo. He just slept, day slave, Siya ay natulog. right? He saw the woman who bathed, Pagkatapos nakita niya yung isang babaeng naliligo, so he was tempted, right? kaya siya ay natukso. He committed adultery. Nakagawa siya ng pangangalon niya. To hide his sin, he killed his servant. At para maitago yung kanyang kasalanan, pinapatay niya yung kanyang alipin. Yeah, he should make that situation. At dapat na hindi niya po gawin yung ganong sitwasyon. Long time ago, I heard the brother, but now he already became the pastor. At matagal na pong panahon, narinig ko po, siya po noon ay brother, ngayon po pastor na. His testimony.
Yung kanyang testimony po, Yeah, before he got the salvation, he loved the watching TV. bago siya naligtas, talagang mahal na mahal niya po yung panonood ng TV. Of course, we can watch the TV from time to time. Siyempre po, pwede tayong manood ng TV ng oras-oras. We cannot say that it's a sin. We cannot say that it's a sin watching TV. At hindi natin masabi na yung panonood ng TV ay kasalanan. Through the watching TV, we can get some information. We have some relax. Dahil sa mamagitan ng TV, makapanood tayo ng impormasyon, makapag-relax. It's no problem. Yun po yung walang problema. But the problem, if we watch TV, we watch it too much time. Pero ang problema, kung nanonood tayo ng TV ng sobrang oras, We can waste a lot of time, right? masasayang natin yung napakaraming oras. And also we can not focus on the Word of God, God's will. Di tayo makapag-focus sa kautusan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Then it's not right before the Lord. Kung gayon, hindi po ito tama sa harapan ng Panginoon. Anyway, he tried to overcome because when he started watching TV, he cannot stop. Gayon pa man, sinubukan niya pong ihinto po yun kahit na gusto niya po, sinubukan niya pong ihinto. Very difficult, even after salvation. Kaya kahit na pagkatapos ng kaligtasan, napakahirap po. It hindered his Christian life. Ito yung humadlang sa kanyang pamumuhay That's why Kristiyano. he decided to remove the TV from his room. Kaya ipinasya niya po na alisin yung TV sa kanyang kwarto. Yeah, he moved the TV to the stock room. Inilipat niya po yung kanyang TV sa stock room. Because if he look at TV, he want to turn on, right? Dahil kapag siya ay nakatingin sa TV, bubuksan niya po So iyon. he moved to stock room. Kaya po, inilipat niya sa stock room. But one day it happened. He bring the TV again on the room. He watched TV again. Pero isang araw nangyari po, muli niyang ibinalik yung TV mula sa stock room sa kanyang kwarto po at nanonood siya ulit. That's why he was very disappointed. Kaya siya ay talagang nadismaya. That's why he decided to cut the cord TV. Kaya siya ay nagpasya na putulin po yung cord ng TV. Then he finally overcame. At sa huli, napagtagumpayan niya po. Because Myra to connect again, right? Dahil napakahirap pong i-connecta ulit yun, di ba? Right? He avoided the situation he is tempted. Naiwasan niya po yung sitwasyon na siya ay madaling matutokso. Yeah, it's good, right? It's Kaya mabuti po iyon. good. Yeah. So we should make the situation or environment we can be tempted. Kaya huwag tayong gumawa ng sitwasyon o kapaligiran na tayo ay madaling matutokso. Okay po. Yeah. At para sa isang pinaghiwalay na buhay, kinakailangan ng natitirang dalawang bagay. Balikan natin awit chapter 1. Yeah, we will learn three kind, right? Three kind. What we need after salvation. Pag-aaral natin yung tatlong bagay, ano yung kailangan natin pagkatapos maligtas. First, we need to be separate from sin in this world. Una, kailangan nating humiwalay mula sa kasalanan ng sanlibutan. Pangalawa, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Right? Yeah. Kailangan nating magbubulay-bulay sa salita ng Diyos araw at gabi. Araw at gabi. Yeah. Alam natin, ang salita ng Diyos ay ang ating spiritual na gatas at pagkain. Tama? Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 2. unang Pedro chapter 2 verse 2. unang Pedro chapter 2 verse 2. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa pamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. You have to know, when you are saved, you are spiritually newborn baby. Kailangan mong malaman, pagkatapos maligtas, ikaw ay tulad ng spiritual na sanggol. Through rest summary till you got saved, Kung you are really newborn baby, right? sa magitan ng Summer Retreat, ikaw ay naligtas, ikaw ay talagang bagong silang na spiritual na sanggol. Newborn baby need milk, right?
Yung bagong silang na sanggol, kailangan ng gatas. Tama po ba? Spiritual newborn baby needs a spiritual milk. Yung spiritual na bagong silang na sanggol, kailangan ng spiritual na gatas. Spiritual na gatas, ito ay salita ng Diyos. Okay po? Salita ng Diyos. At buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 4 verse 4. Matthew chapter 4 verse 4. Matthew chapter 4 verse 4. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Our body needs food, right? Yung ating katawan, kailangan ng pagkain. Tama po ba? Our spirit needs the word of God. Ang ating espiritu, kailangan po ng salita ng Diyos. Word of God is the spiritual food, right? Yung salita ng Diyos, ang espiritual na pagkain. Ang ating katawan ay nangangailangan ng pagkain. Nakakakuha tayo ng sustansya sa pamagitan ng pagkain. Para makakuha ng sustansya, nourishment, kailangan nating magbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ang pagbubulay-bulay ay hindi lang basta pagpabasa, kundi pag-ingat sa isip. Right? After salvation, right, we read the Bible, right? Pagkatapos maligtas, tayo po'y nagbabasa ng Biblia. Tama po ba? But it's not enough. Pero hindi po iyon sapat. We need to meditate. Kailangan natin itong pagbulay-bulayan. You listen to the word of God, right? Nakikinig po kayo ng salita ng Diyos. Tama po ba? But it's not enough. Pero hindi po yan sapat. You need to meditate. Kailangan yung magbulay-bulay. God, right? When you listen to the sermon, right? God give us some message in your heart. Kapag nakikinig ka ng sermon, ang Diyos ay nagbibigay ng salita sa iyong puso. Then it's better you note. At mabuting yun po isulat mo. Then you return your place, you meditate. Try to meditate. At pag uwi mo sa iyong lugar, pagbulay-bulayan mo ito. Then it can be real your spiritual food. Kung gayon ito ay magiging iyong tunay na espiritual na pagkain. Ang mga baka ay itinuturing na malinis na hayop dahil sa kanilang pag-ulit ng pagkain. In Old Testament, there is a clean animal and unclean animal. Sa lumang tipan po, mayroong mga hayop na malilinis at mga hayop na marurumi. What's a clean animal? Ano yung mga malilinis na hayop? Buksan mo ang Biblia, Leviticus chapter 11. Leviticus chapter 11, verse 2 and verse 3. Leviticus chapter 11 to verse 2 and 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sabihin ninyo sa mga anak ni Israel, ito ang mabagay na may buhay na maaari ninyong kainin sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Anumang hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya, ang mga gayon ay maaari ninyong kainin. God allowed to Israelites in Old Testament to eat the clean animal. Ipinahintulot ng Diyos sa mga Israelita sa lumang tipan na kumain ng malilinis na hayop. What's a clean animal? Ano pa yung malilinis na hayop? Poultry, right? Anumang hayop na may hati ang pa. Right? Biyak at mumungguya. Right? You know the one of the example the animal, the clean animal is baka. Isa sa halimbawa po ng malinis na hayop ay baka. So baka, right? Divided the hoof. It was divided the hoof. Kaya yung baka po, yung may hati po, biyak yung kanya. You look at the pa of the baka pa. Tingnan niyo po yung paa ng baka. It was divided, right? Like Yun this. po yung hati. Tama? Tama po ba? It explains also separation.
separation. Pinapaliwanag din po nun yung pagkahiwalay. We learn, right? Psalm Awit chapter 1 word separation, right? Natutunan natin sa Awit chapter 1 verse 1 na pagkahiwalay. So that's why it's a clean animal. Kaya nga ito po ay malinis na hayop. And second, right? The chewing the cud. The baka chewing the cud. At yung baka po ay ngumunguya. So because baka has four stomachs. Dahil yung baka po mayroon siyang 4 na sikmura. They eat the food first, right? Una, kinakain niya yung pagkain. Then we get the food from the stomach. At kukunin niya po yung pagkain mula sa kanyang sikmura. They chewing again. Kaya niya ulit itong And ngunguyain. they swallow. At kanyang lulunukin. They vomit again. Susuka ulit. They chewing again. Ngunguyain po ulit. That's why if you look at baka in the pier, they always chewing. Kaya kung makikita niyo po yung mga baka po, sa mga sakahan po, sila ay palaging ngumunguya. So, they just eat the grass, right? Ang kinakain lang naman nila, damo. Di ba po? They don't eat the meat, right? Hindi sila kumakain ng karne. But baka, very strong, right? Pero napakalakas po ng baka. Because they absorb all the nutrition from the grass. Dahil na-absorb nila ang lahat ng nutrisyon mula sa damo. By chewing cud. Sa magitan po ng pagnguya. It is symbolized meditation of the word of God. Sinisimbolo po nito yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kailangan nating muyain ng mabuti ang pagkain upang maging maayos ang proseso ng pagtunaw at maayos na ma-observe ang mga nutrition sa katawan. Tama ba? Kung gayon, magiging malusog ang ating katawan. Ang pagbubulay-bulay ay parang mahusay na pagmuya ng pagkain. Ang taong nabubulay-bulay ay may mga salita na naiukit sa kanyang puso at nakakaroon ng matibay na pananampalataya. After Moses, Joshua had to lead the Israelites, right? Pagkatapos po ni Moises, si Joshua po, kinailangan niyang pamunuan po yung Israelita. Then Joshua feared that situation. At si Joshua po ay natatakot sa ganoong sitwasyon. Because he had to overcome the many strong country in Canaan. Dahil kailangan niya pong talunin yung mga malalakas na bansa po sa Kanaan. Then God commanded to him, meditate the word of God. Pagkatapos iniutos sa kanya ng Diyos, pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan na araw at gabi, right? God encouraged him to meditate the word. Kaya pinalakas siya ng Diyos na pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. That's why he could remind the promise of God. Pagkatapos naalala niya po ang pangako ng He could Diyos, be strong in the faith. siya Right? ay naging matatag sa pananampalataya. Ang taong nagpupulay-bulay sa salita ay nagiging matatag at malakas ang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mananahan sa isang tao na nagpupulay-bulay sa salita ng Diyos at hindi siya kayang patumbahin. Buksan mo ang Biblia, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 16. Colossians chapter 3, 16.
Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa magitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Yeah. When we meditate the Word of God, right? The Word of God dwell in us, right? Kapag pinagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos ay magiging sa atin. Yeah. Then we will not be moved there, whatever situation happens. Kung gayon, hindi po tayo magagalaw anumang sitwasyon po ang mangyari. Ang salita ay hindi kailanman nagagalaw. Tama? Ang taong mayaman sa salita ay hindi kailanman natitinak ng kanyang kapaligiran. Ngunit ang taong hindi nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay magpapaubaya ayon sa situation at sa mga bagay na mundo. Tama po ba? Yeah. At ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay nagdadala ng karunungan. Buksan mo ang Biblia, awit 119, verse 97 hanggang 99. 97 hanggang 99. Awit 119, 97 hanggang 99. Basahin po natin ng sabay-sabay. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking pinagbulay-bulayan ng iyong mga patotoo. Yeah. Verse 97, right? Ito'y siya kung binubulay-bulay sa buong araw. 98, ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway. Maging marunong, right? Ang perfectong karunungan sa mundong ito ay ang salita ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan. Ang isang tao na hindi nakakakilala sa Diyos ay ang pinaka-ignorante sa mundo. Kahit na siya ay may maraming kaalaman sa mundo ito. Right? But you have the knowledge of God through the Bible, right? Subalit meron kayong kaalaman ng Diyos sa pamamagitan po ng Biblia. We can get the real wisdom through the Bible, right? Magkakaroon tayo ng tunay na karunungan sa pamamagitan ng Biblia. Kaya makakakuha tayo ng karunungan sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos araw-araw. Kaya dapat nating masigasig na tanggapin ng salita. Buksan mo ang Biblia, Jeremiah chapter 15. Jeremiah chapter 15. Jeremiah chapter 15. Verse 16, 15 verse 16. Jeremiah chapter 15 verse 16. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, o Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. How can you eat the word? Paano po natin makakain ang salita? We learn, right? The Word of God is a spiritual meal, spiritual food, right? Natutunan po natin yung salita ng Diyos, spiritual na pagkain. We have to eat this food diligently. Kailangan nating masikap na kainin po ang pagkain ito. Every day you eat the food, right? Araw-araw po kumakain po kayo, tama ba? You are diligent in
eating, right? Masikap kayong kumakain. But how much you are diligent in getting the spiritual food? Pero gaano po kayo nagsisikap na makakuha ng spiritual na pagkain? So every day you have to read the Bible. Kaya araw-araw kailangan nyo pong magbasa ng Biblia. So when we start this year, right, we set the goal, slogan. Kaya nung magsimula tayo ng taong ito, tayo po'y nag-set ng ating slogan, Anong slogan? Obedience. yung pagsunod. So whenever we have a cell group fellowship, right, we take a picture. Kasi tuwing tayo po'y merong cell group fellowship, kumukuha tayo ng picture. We have a, right? Obey. We take a picture of it, obey, right? Right? But it's the original. You need to know the exact way. Obey. Kailangan nyo pong malaman yung eksaktong paraan po. We obey, right? Sumusunod po tayo, tama po? But not this obey. Just this expression obey. Just right. Hindi lang po basta ganito. Original, the real, the right way. Include the moving. Pero yung pinakatamang paraan po, kasama po yung paggalaw. From here, obey. Not just this situation, the state. You naintindihan? Naintindihan po? You take a picture, right? Diba ganito po? Kailangan motion. Kailangan po ng motion, yung From paggalaw. here, obey, right? Naintindihan? Naintindihan po? Mahirap explain. Yeah. Anyway, not just the situation, but include the moving the obey. Okay. Anyway, next time when you take a picture, obey. Okay, not just this. Okay. Anyway, Anyway, we set the slogan obedience. Nag-set po tayo ng slogan. We have some. We have to practice 3 things, right? At kailangan ating isagawa po yung 3 bagay. Among 3 things, there is one practice thing, right? We try to read the whole Bible this year, right? At sa 3 iyon, kailangan po nating isagawa po yung nababasa yung buong Biblia ng isang beses. So we send every day we post a Bible reading chart. Kaya araw-araw po nagpo-post po tayo ng Bible reading. If you read the Bible according to the Bible chart, you can read the whole Bible once. Kaya kung susunod po kayo sa Bible chart na yun araw-araw, Old Testament 1 times, New Testament 2 times. Isang beses sa Lumang Tipan, 2 beses sa Bagong Tipan. And also the Psalm and Proverb 2 times. At 2 beses po sa Awit at Kawikaan. It's a lot of spiritual food, right? Yun ay napakaraming spiritual na You pagkain. can take a lot of spiritual food. Makakuha tayo ng maraming spiritual na And pagkain. also there's Sunday sermon, Wednesday sermon. It's the time we get the spiritual food, right? At merong Wednesday sermon, Sunday sermon, yan yung mga oras na kukuha tayo ng spiritual na pagkain. So you have to diligent getting the spiritual food. Kaya kailangan nyo pong maging masikap sa pagkuha ng spiritual na pagkain. As you eat the food diligently, try to get the spiritual food diligently. Gaya ng inyong masikap na pagkain, maging masikap sa pagkuha ng spiritual na pagkain. Then, when you meditate the word, you can live separate life from this the sin in this world. At kapag pinagbulay-bulayin mo yung salita, mabubuhay ka ng hiwalay po mula sa mga bagay ng sanlibutan ito. Okay, balikan natin Awit chapter 1. We have to learn one more. Pag-aralan pa po natin ng isa pa. Verse 3, Awit chapter 1, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na tinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Tatlong bagay ay nanatili sa church kung saan kumikilos ang banal na espiritu. Ito ay pinakamahalagang bagay. Okay po?
Verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Anong ibig sabihin? Itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Tabi ng agos ng tubig ay maring sabihin church, kung saan kumikilos ang banal na espiritu. Right? In this time, there are two kind of the river. Sa pagkakataong ito, meron pong dalawang uri ng ilog. Two kind of river. Dalawang uri ng ilog. One river, the water, right? Meron. Yung isang ilog, ganito po yung pagagos ng tubig. Natural river. Yung natural po na ilog. Second river, Yung ikalawa naman po, waterfall, right? Man-made river, ito yung gawa ng tao na ilog, na agos ng tubig. right? There are two kind of river, right, in this world, right? Kaya may dalawang uri ng ilog sa mundong ito. But here, the river, anong river? Pero dito po, anong ilog po? This river. Itong ilog na ito. What's different? Ano po yung kaibahan? The natural river, sometime, when drought season came, it dries. Sa natural na pagkakataon po, yung ilog po, kapag dumarating sa panahon ng natutuyo po ito, tagtuyot. You see some river, right? No water, right? Nakikita niyo po yung ilang mga ilog po na natutuyo. It happened during dry season. Nangyari po yun sa panahon ng tagtuyot. That's why dry season cannot do farm, right? Farm. Kaya sa panahon ng tagtuyot, hindi po makakasaka. That's why even long time ago, they made a river, man-made. Kaya gumagawa po sila ng ilog na gawa. Usually there are great lake. Great lake Siyempre, does not dry, right? Merong malaking lawa. Then intentionally, right? They make a river, right? At sinasadya nilang makagawa po ng ilog. This river does not dry. At yung ilog na ito po, hindi ito natutuyo. Even meron drought, no dry. At kahit na may tagtuyot, hindi po ito natutuyo. Naintindihan niyo po? Here, Psalm chapter 1:3, it's the man-made river. Dito po sa Awit chapter 1 verse 3, ito po yung ilog na gawa ng tao. Naintindihan niyo po? That's why the water does not dry. Kaya yung ilog na ito po hindi natutuyo. Whatever situation happens, water does not dry. Anumang sitwasyon yung mangyari, yung tubig hindi po natutuyo. It is a church that Holy Spirit works. Ito yung church kung saan kumikilos ang Espiritu Santo. God continuously provide His power in this church. Na patuloy na pinuprovide ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa church na ito. The tree must be planted in this river. Kaya ang punong kahoy ay dapat maitanim sa ilog na ito. What's this tree? Ano po yung punong kahoy na ito? Save the Christian. Yung mga ligtas na Kristiyano. Save the Christian must abide in church that the Holy Spirit works. Yung mga ligtas na Kristiyano ay dapat manatili sa church kung saan kumikilos ang Espiritu Santo. Buksan mo ang Biblia, awit 92. Awit 92. Awit 92. Verse 12 hanggang 14. 12 hanggang 14. Awit 92, 12 hanggang 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng cedros sa Lebanon. Sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos. Sila'y namumunga pa rin sa katandaan. Sila'y laging puno ng dagta at kasariwaan. Verse 12, ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma. Puno ng palma. Sino ang matuwid? Ang matuwid ay tao na naligtas, right? We are, right? The righteous. Tayo po yung matuwid. Dapat tayong itanim sa bahay ng Panginoon. Bahay ng Panginoon, right? Verse 13, sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Ano ang bahay ng Panginoon? Ang bahay ng Panginoon ay church sa ating panahon. Opo ba? So, after salvation, we have to abide in church. Kaya pagkatapos maligtas, kaya nating manatili sa church. It's really important. Ito ay talagang napakahalaga. When you abide in church, the
first thing we learn, separation from sin over the world. Kapag tayo nanatili sa church, yung unang bagay nating natutunan, yung humiwalay sa sanlibutan. Second, meditate the word of God. Ikalawa, pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. It can be accomplished Ito po'y may sasakatuparan. when you abide in church. Kapag tayo ay nanatili sa church. Ang ugat ng puno ng palma ay umaabot ng, you know, (100) hanggang 200 meter root. Yung ugat niya po umaabot ng 100 meters to 200 meters. That's why very strong. Kaya napakatibay po. Whatever situation happen, right? Get the water. Anumang sitwasyon yung mangyari, nakakuha po siya ng tubig. Kaya maaari itong lumago ng maayos kaysa tigang na lupain. We have to be like the palm tree. Kailangan po nating maging tulad ng puno ng palma. We have to plant it in the house of the Lord. Kailangan nating maitanim, nakatanim sa bahay ng Panginoon. sila'y, verse 13, sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon, sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos. Lumalago, right? Ang taong mabuting makatanim sa church ay umuulad sa mga bulwagan ng Diyos. Hindi sa mundo siya nagiging magtagumpay, kundi nagiging mahalagang tao sa harap ng Diyos at sa harap ng church. That's why if you are deeply planted in church, God will use you very preciously. Kaya kung kayo po'y malalim na nakatanim sa church, ikaw ay gagamitin ng Diyos na makabuluhan. Gaano kalalim ang aking ugat sa church? Dapat tayong itanim ng malalim sa church. Kapag tayo ay nanatili sa church, makakabuhay tayo ng marami at mabungang bunga. Balikan natin awit chapter 1:3. Right? Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Anong resulta? Na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Right? Nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ito ay resulta. It's related with Jeremiah chapter 17. Buksan mo ang Biblia, Jeremiah chapter 17. Verse 7 hanggang 8. Jeremiah 17, 7 hanggang 8. 7 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na tinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Right, same, pareho, right? Awit chapter 1:3, right? Verse 8, sapagkat siya ay magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. At gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag tumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa. Ang init ay tagtuyot ay nangangahulugan kabuuang pagsubok sa ating buhay. May pagsubok sa ating buhay, right? Kahit na may mga ugat na itinatag sa church, hindi ito nangangahulugang walang mga paghihirap. May paghihirap. Ngunit ang taong may malalim na ugat ay hindi nagiging suliranin ang mga ito. No problem. Ang init ay maaaring
ituring na physical na sakit at pag-usik. Tama? Pagkatapos kalita sa may physical na sakit at pag-usik. Tama? May maraming kapigatian, pagsubok. Ang pagiging lunti ay nangangahulugan patuloy na nag-ingat ng ngiti at sigla sa ating pananampalataya. Even, right, save the Christian, even though you have many affliction, right? You still smile. Sa mga ligtas na Kristyano, kahit na marami kayong kahirapan, humingiti pa rin po kayo. Di ba po? Tama? Tama po ba? You are still happy, right? Masaya pa rin po kayo. Tama po ba? Hindi? Hindi po. Problema. Ito hindi problema. Hindi ibig sabihin problema. Problema po yan kung But hindi if po. we deeply planted in church, Pero, we can smile. pero kung tayo ay malalim na nakaugat sa church po, tayo po ay ngingiti. Ang tagtuyot. Anong ibig sabihin? Ang tagtuyot ay maring ituring na mga economic kong pagsubok. Right? In our Christian lives, we have many times financial problem, difficulties. Sa ating buhay Kristiyano, maraming pagkakataon na tayo ay hirap sa pinansyal, sa mga kahirapan po. Verse 8. Sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumuha. Sapagkat ang mga taon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng magkatuyo. Sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumuha. Wala tayong dahilan upang mag-alala sapagkat tayo ay nagtitiwala na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Tama ba? He will provide our need. Siya po yung magtutustos ng ating pangangailangan. Even though we have a financial problem, He will provide our need. Kaya kahit na tayo may financial na problema, siya yung magtutustos ng ating pangangailangan. If we are really planted in church deeply, kung talagang tayo ay nakatanim na malalim o nakaugat sa loob ng church. At ang taong nanatili sa church ay mamumuhay ng isang buhay na nagbubunga sa anumang situation. Sa gitna ng mga pagsubok, lagi silang magpupuri sa Panginoon ng may kagalakan at magkakaroon ng mga bunga ng Ebanghelyo. Right? Even you are in great oppression, you smile. Kaya kahit na ikaw ay nasa matinding kahirapan, humingiti ka pa rin. You are still happy. Ikaw ay masaya pa rin. And you deliver the good news to others. Ibinabahagi mo yung magandang balita sa iba. They think you are different. At sa tingin nila, ikaw ay naiiba. You are real Christian. Ikaw ay talagang They tunay will na open their Kristiyano. heart. Mabubuksan yung kanilang puso. But when you have oppression, you are depressed. Pero kung ikaw may kahirapan, depressed ka, Always looks so sad. palagi kang malungkot, How can you evangelize others? Right? paano nyo po may evangelize ang You iba? cannot bear any fruit, right? Hindi ka magbubunga. At ang puso ng taong may ugat sa church ay magiging masagana tulad ng isang halamanang nadilig. Halamanang nadilig. Buksan mo ang Biblia, Isaiah 58. Isaiah 58. Verse 11, 58 verse 11. Verse 11. Isaiah 58, 11. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At 11. 58:11. Basahin po natin sabay-sabay. At patuloy na papatnubayan ka ng Panginoon at masisiyahan ng iyong kaluluwa sa tuyong dako at palalakasin ng iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halamanang nadilig at parang bukal na ang tubig ay hindi nauubos. Right? Masisiyahan ng iyong kaluluwa. Right? Give joy
happy in your heart, right? Ang Diyos ay magbibigay ng kagalakan, kasiyahan sa iyong puso. Satisfy you, right? God satisfies you, right? Kaya pasisiyahin ka ng Diyos. Ikaw ay magiging parang halaman ng nadilig at parang bukala ang tubig ay hindi naubos. Right? Kapag tayo ay nasa church, may kasiyahan ng ating kaluluwa. Ang isang halaman ng nadilig ay tahanan ng maraming mga hayop at halaman, tama? At lahat ay magiging sagana. Kung ang ating puso ay tulad ng isang halaman ng nadilig, maraming mga kapatid ang makakatanggap ng ginhawa at kagalakan sa atin. Tama? Nais ng maraming kapatid na palaging makasama ang taong tulad ng halamanan ng nadilig. Right? If you abide in church deeply, many brothers and sisters will be comforted through you. Kaya po, kung ikaw ay malalim na nakaugat sa church, maraming kapatid yung maaliw sa pamagitan mo. And they want to be with you. At nanaisin nilang maging kasama mo. Hindi dapat maging tuyong halaman aking puso. Tuyong halaman. Nobody want to be with you, right? Walang sino man yung gugustuhin maging kasama ka. Ang taong hindi nanatili sa church ay natutuyo tulad ng sanga. The last verse, Juan chapter 15. Juan chapter 15 verse 6. Juan 15 verse 6. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihagis sa apoy at masusunog. Verse 5 said, right? Jesus is a vine, we have the branches. Sa verse 5 po, sinabi si Jesus yung punong kahoy ng ubas, tayo ang mga sanga. We are branch, right? Tayo po yung mga sanga. If a branch does not abide in the vine, what will happen? Kung ang sanga hindi nakakabit sa puno, ano ang mangyayari? Verse 6, right? Kung ang sino man ay hindi nanatili sa akin, siya ay itatapong katulad ng sanga at matutuyo. Matutuyo. Tama? Matutuyo. Because cannot get the water anymore, right? Dahil hindi na po siya nakakuha pa ng tubig. At sila'y titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Anong ibig sabihin? It doesn't mean we go to hell. Hindi po ito nangangahulugan na mapupunta tayo sa We got impyerno. the salvation through eternal salvation, right? Nagkaroon tayo Eternal ng kaligtas. redemption, right? Nagkaroon tayo ng kaligtas sa magitan ng walang hanggang katubusan. We will not go to hell if we are really saved. Kung talagang naligtas tayo, hindi na tayo mapupunta sa But impyerno. what it means, cast into the fire. Ano yung ibig sabihin ng ihagis sa apoy? Our Christian life will be completely destroyed. Yung ating kristyanong pamumuhay ay ganap na mawawasak. We can do nothing. Wala tayong We magagawa. cannot live Christian life anymore. Hindi tayo makakapagpatuloy sa ating If kristyanong we don't pamumuhay abide in church. kung hindi tayo mananatili sa church. So, the person who abide in church, the person who doesn't abide in church, look at their face. Kaya tingnan niyo po yung mga taong hindi po nananatili sa church. Magkaiba. Magkaiba. So, the brethren who really abide in church deeply, their face different. Yung mga kapatid talaga na nakaugat sa loob ng church, iba po yung kanilang mga But the pagmumukha. Christian who does not abide in church for a long time, their face is different. Pero yung mga Kristiyanong hindi nanatili sa loob ng church sa mahabang panahon, iba po yung kanilang pagmumukha. Because, right? They are like a dry garden. Dahil sila ay katulad ng tuyong halaman. They don't get the water. Hindi sila nakakakuha ng tubig. So we have to be the
water the garden, water the garden. Kaya kailangan po nating maging Yeah, water the garden. The halamanang nadilig, halamanang nadilig, right? It's possible when we abide in church. posible lamang po ito kapag tayo ay nanatili sa Yeah, church. so we learn, right? Three things, important thing after salvation. Kaya natutunan po natin yung tatlong bagay na mahalaga pagkatapos First, we have maligtas. to be separate from sin in this world. Una, kailangan nating humiwalay sa kasalanan ng sanlibutan ito. We have to meditate the word of God. Kailangan nating pagbulay-bulayan ng salita ng To Diyos. diligently get the spiritual food. Kailangan nating masikap na makakuha ng espiritual na pagkain. And the last, we have to abide in church. At yung huli, kailangan nating manatili sa church. That the Holy Spirit works. Na kung saan kumikilos ang Espiritu Santo. Then you can succeed in your Christian life. Kung gayon magtatagumpay tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Okay, don't forget. Huwag niyo po itong Tatlong bagay. kalimutan. Meditate the Awit chapter 1 repeatedly. Pagbulay-bulayan niyo po ng paulit-ulit ang Awit chapter 1. Okay po. Yeah. Malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at pagpapala. Salamat po sa pagligtas namin mula sa kasalanan at pagkawasan. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawaan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Salamat sa pagbigay ng gabay upang maraming kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng nakarang summer retreat. Bigyan mo po ng tulong ang mga taong naligtas upang sila ay makapanatili ng buo sa loob ng church. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.